Bingo! 2 na sa 3 mga pugante ang magiging maganda ang bare months ngayong 2024. Marami tayong pag-uusapan mula sa mga salitang nahuli, nagpahuli o sumuko ay ang lahat ng yan ay mapapasadahan dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. And the story goes like this. So kahapon, September 8, pasado 6 ng gabi ay pinutakti ang newsfeed ko ng balitang nahuli, nagpahuli o sumuko na nga daw itong si Kibuloy. Ibinalita ngayon ng balita sa mga kilalang news TV outlet ang narrative na nahuli na nga itong si Kibuloy. Hindi lang sa isa, 2 o 3 news outlet ang pinanggalingan ng balitang ito. Kabilang na rin itong si Sir Ben-Hur Abalos sa kanya mismong Facebook page. Ngayon, heto ang hindi ko maintindihan sa naging balitang ito na napakaraming tao na sasabihin ko na mga Kibuloy apologists ang sinasabing ay hindi nahuli yan si Kibuloy namin, kundi sumuko siya. Sumuko siya hindi sa PNP, kundi sa ISAF. Yan ang paulit-ulit na ipinuputok ng mga butsi ng mga Kibuloy apologists na ito, as if naman na that's a big deal sa patong-patong na kasong kinakaharap niya hindi lang dito sa Pinas kundi pati rin sa ibang bansa. Badi ngayon lang ako nakakita ng isang pugante na nagbibigay pa ng kondisyones para siya ay sumuko. Philippine President Marcos Jr. rejects the conditions the fugitive pastor Apollo Quiboloy has set for his surrender. Wala po siyang mag-impose ng mga kondisyon. Siya po ang may obligasyon, hindi lang sa gobyerno pero sa taong bayan, na tulad ng sino mang mamamayan, humarap na po siya. Kung ano po ang gagawin ng gobyerno, kung magkaroon man ng extradition treaty, hindi na po siya ang may desisyon dyan. Gobyerno na po. Ano yun, buddy? Magsusurrender ako pero wag niyo akong ikulong. Magsusurrender ako pero friends pa rin tayo. O magsusurrender ako pero sana bigyan niyo ako ng aircon at TV at pati na rin internet connection para makapag-preach pa ako sa buong Pilipinas kasi ako ang the son of God. Pero ang isa sa nababalitang kondisyon daw nitong si Kibuloy ay wag siyang i-extradite doon sa US dahil gusto niyang dito sa Pilipinas litisin ang kanyang mga kaso. And I wonder how, I wonder why. Hindi ko siya masisisi dahil alam naman natin kung gaano kapatas at kamitikuloso, kagrabe ang mga batas dito sa Pilipinas. Hindi ako naniniwala sa kanta ni Bamboo na ang hustisya ay para lang sa mayaman. You see, buddy, tingnan mo ako. Mag-usap nga tayo ng harap-harapan. Oo, ikaw mismo, buddy. Do you really believe 100% without reasonable doubt na itong si Pastor Kibuloy ang the appointed Son of God? Do you, in your very right and functioning mind na out of billions and billions na mga taong nabubuhay sa mundo, ay itong si Kibuloy ang napili ng Panginoon bilang kanyang maging anak at ipadalang muli dito sa mundo? Paki-comment naman kung oo ang sagot mo na may kalapit na dahilan kung bakit naniniwala kang siya ang the appointed Son of God. At kung hindi naman, ay bakit din? Kasi ako, kung ako ang tatanungin, ay wala sa tanong kung siya nga ba o hindi ang totoong the appointed Son of God, kundi na nasa kung saang bansa sa mundo ang maraming tao ang madaling mauto. And I believe na tayong mga Pilipino ngayong 2024 ay nalagpasan na ang era na madali at sobrang bilis nating mauto. Kasi tingnan mo ang dating inaakala nating sinasaniban. Jane! Father, pakitignan lang po. Jane, are you okay? Habang natataranta ang lahat, pati ang mga staff, ay may problema lang pala sa utak. Ang dating inaakala nating nakulam. Long-term use of paracetamol or APAP might alter fetal development among pregnant women. A group of scientists released a statement urging the healthcare community to carefully consider paracetamol
until the painkiller is thoroughly investigated. Ay may congenital disorders lang pala ang dating inaakala nating mga aswang at mga maligno. Hindi ako nagpunta rito para makipag-away sa inyo. Nagpunta ako rito para kausapin kayo. Inuulit ko. Hindi ako pumunta rito para makipag-away. Paramdam niyo sa amin lang yung presensya. Ay hamak na tao lang pala. Pasado alas 7, may tila batang lalaki na sumilip mula sa isang bahay at naaktuhang bumato. At higit sa lahat ay hopefully this coming 2025 ay ito naman ang sumunod na ang inakala nating mga appointed at naglipa ng mga second coming ng Panginoon. Sino ba may gusto sa iyo? Anak ka ng Diyos! Naman, kilala niya tayo eh. Out! I rebuke you! Iwanan mo siya! Huwag ka nang papalig sa tanas! Kinagapos kita! Labas! Layas! Hindi mamaya! Ngayon din! Labas! Kaya mo lang. Lalabas ka riyan. Layas! Hindi mo siya magagamit! Isa, dalawa, tatlo! Labas! Ay mga con artist lang pala na ang pinakalayunin ay magpayaman at gawing puhunan ang takot ng maraming mga Pilipino tungkol sa impyerno. Hindi ko na nga alam buddy kung nasaan na si alias Aguila na mga atabs din yung kanyang mga binabanatan. Pero malay mo, alam din pala ni Pastor Kibuloy kasi yung nakalagay sa kanyang sombrero noong nahuli siya ay may nakalagay na Agila. So baka connected sila, hindi ako sure. Kasi alam mo buddy, the way I look at any pastor, any person na nagpipreach ng pangalan ng Panginoon ay I'm thinking outside of the box. Hindi ko sila tinitingnan as isa silang pari o isang pastor, kundi tinitingnan ko sila as a human being. Kasi think of it, do you really think na yung mga pastor na yan ay pagkatapos magsermon ay hindi ba't pag uwi nila sa kanilang mga bahay ay naliligo, kumakain din at dumudumi rin. Nagtitiktok din ang mga yan at babad din sa social media para maghanap ng kung anuman ang kanilang ipipreach. Kaya nga ang iba ay may mga YouTube channel at may Facebook page din at kung ano ang nakikita mo ay malamang nakikita rin nila sa kanilang mga cellphone. Hindi ba't ang iba ay may asawa rin, nakakaramdam ng kalibugan sa katawan at higit sa lahat ay hindi ba't ang mga pastor na yan ay mga lalaki rin na nanonood ng bold at nagjajabol in their own private time. Heto nga ang isang pastor na tumarget ng menor at isinakay sa kanyang pick-up. Arestado ang isang pari matapos niya umanong paulit-ulit na halayin ang isang dalagita sa Sula ng Cagayan. Ang biktima, dinala raw ng pari sa motel at minsan ding minolestya sa loob mismo ng kumbento. 16 na taong gulang na itago sa pangalang Ana na sumakay sa pick-up ng paring si Carol Reward Israel. Inireklamo naman ng pangahalay ng dalawa niyang inaanak na pawang mga menor de edad ang isang pastor na taga Giginto, Bulacan. Simulan natin ang balitaan sa pastor na inaresto dahil umano sa pangahalay sa isang menor de edad na babae sa Caloocan. Kwento ng sospek, naging malapit daw sila nang magsimulang magkwento sa kanya ng mga problema sa buhay ang biktima. Tapos buddy, isipin mo na kung makapagsalita sa kung saan mang lugar habang nagmimisa, akala mo kung sinong banal. Buddy, think always outside the box. Tingnan mo, may sarili silang four wheels, may sarili silang private plane, luxurious lifestyle, bilyones na mga building, bilyones na mga kagamitan, naglalakihang mga bahay, at ang kanilang puhunan takutin at utuin tayong mga Pilipino para gamitin tayong kasangkapan. Hindi lang para sila ay yumaman, kundi para gamitin rin ang ating mga boto para magluklok ng susunod na uupo sa ating pamahalaan. Sorry,
Pasensya na buddy sa mga taong umiidolo pa rin sa kung sinong pastor o sekta ng simbahan. Pero yon ang aking pinaniniwalaan kesa naman lukuhin ko kayo, pati na rin ang sarili ko at sabihin na magsisimba-simba kayo, magdasal kayo tapos paglabas ng simbahan ay maging demonyo ulit. Siguro nga dala na rin ng kahirapan, ang iba ay namamagasa pa rin na makasabit kahit kaunti man lang sa kung sinong pastor na maraming nauto para makatikim din ng kahit kaunting kaginhawaan sa kanilang buhay. Bago na ang kasabihan, ang taong gipit ay sa pastor. Kumakapit, you see. Nahuli, nagpahuli o sumuko man itong si Kibuloy ay ang mahalaga ay makapagpapahinga na ang ating mga kapulisan. Matapos kasi na ma-confirm na hawak na nga talaga nila si Kibuloy ay agad na rin silang umalis sa kanilang mga poste. Kung agad lang sana na sumuko itong si Kibuloy hindi na tayo darating sa punto na ganito at nagsayang pa ng napakaraming resources para sa kanyang ikahuhuli. At yaman lang din na maraming tao ang ginagawang komplikado ang mga bagay-bagay kung nahuli, hinuli, nagkahulihan, sumuko o sinukuan itong si Kibuloy ay panoorin natin ang metikulosong research ng taong ito tungkol sa pagkakahuli dito kay Kibuloy. Ano ang kaugnayan ni Kobe Bryant sa pagkahuli ni Kibuloy? Kailan hinanap si Kibuloy, mga idol? August 24 ang paghahanap. Kailan siya nahuli? Ito lang ito, September 8 siya nahuli. Ano ang kaugnayan ni Kobe Bryant dyan sa pagkahuli? Pansinin mo, 24-8. Number ni Kobe Bryant yan, mga idol eh. So therefore, dito ko na-solve, mga idol, na talagang may kaugnayan sa pagkahuli kay Kibuloy kasi yung 24-8 kay Kobe Bryant yan. Okay? So na-solve natin yan. Bakit ginawa ni Kibuloy yan? September 8 nahuli. Kasi nga po, ginawa po yan, tribute po kasi niya yan kay Kobe Bryant. Bakit? Idol niya si Kobe Bryant eh. Now, saan siya nahuli? At ano ba ang kaugnayan ng 8 at 24? Saan siya nahuli? Nahuli po si Kibuloy doon sa compound. Saan compound? Doon mismo sa QGC na compound, mga idol. Totoo ba talaga yung RQTV? Bilangin mo yung compound, ilang letters? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sa KGC, 1, 2, 3, 4, 5, 6 po. Kasi KGC nga eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tingnan mo. Lumabas perfect 8, 8. Tapos 8 dito, nag-match siya, mga idol. Therefore, talagang na-prove natin dito na may kaugnayan niya. Bakit? Sino ba ang head dyan, yung general na nag-ano? Si General Torre, ang head dyan, nanguna dyan sa operasyon. O bilang 8 ba yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tingnan mo. Perfect na talaga. Bakit? Kaano-ano ba niya si Kobe Bryant? Tribute na niyan. Ibig sabihin, idol niya kasi si Kobe Bryant, mga idol. O bakit? Idol niya. 8 ba yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lumabas perfectly. 8 times 8, 8 plus 8, 16 plus 8, 24. Lumabas. Perfect na talaga. So, may kaugnayan talaga kay Kobe Bryant yung pagkahuli ni Kibuloy. Okay? So, yun lang naman ang gusto kong sabihin sa video na ito. Muli, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa wala pa ring sawang suporta and as always, thank you so much for watching. Goodbye.